Hindi ba't nasa graduation cruise ako? Bakit ko hawak si Bianca? Tsunami. Naanod tayo ng tsunami at napadpad dito. Mga babae lahat mula sa klase ko. Liam, okay ka lang ba? Okay lang ako. Sino yan? Hindi ko pa sila nakita dati. Hindi taga-school natin. Saan ito? Gusto ko nang umuwi. Walang signal ang phone ko. Tulong. Lahat, kumalma kayo. Una, tingnan kung may nasaktan. Maligayang pagdating sa panahon ng mga barbaro. Ang tanging layunin ay ang mabuhay, paunlarin at palawakin ang iyong tribo. Labanan ang mga banta sa kontinenteng ito. Lahat ay bibigyan ng klase. Ang iyong teritoryo ay automatikong makakatanggap ng mga paunang gusali. Ang sistema ay random na pipili ng isang pinuno para sa bawat tribo at magbibigay ng natatanging aura ng tribo. Pinuno ng tribo? Maaaring ito'y isang uri ng supernatural na survival challenge. Karaniwang pagsisimula ng survival sa ilang. Ngunit kailangan kong mamuno sa 36 na babae. Hindi ba't katawa-tawa ang hirap na yan? Ngayon para sa baguhang tribo 749. Random na pumipili ng pinuno. Sana hindi ako. Pamahalaan ng maraming nagkakagulong mga babae. Isipin ko pa lang, sumasakit na ulo ko. Tapos na ang pagpili. Baguhang tribo, 749. Ang pinuno ay Liam. Aura ng tribo. Kumpirmado ang SSS rank na aura. Pagpapala ng pagsasamahan. Epekto ng aura. Nagpapataas ng pagkakaisa ng mga miyembro ng tribo ng 50%. Sa bawat oras na ang pinuno ay makamit ang isang tagumpay sa kaligtasan o mapabuti ang pangkalahatang lakas ng tribo, isang random na gantimpala ay ibinibigay. Pagpapala ng pagsasamahan. Parang mas malaki ang responsibilidad kaysa sa gantimpala. Pangalan, Liam, edad, 22. Klase, mandirigmang dugo epekto ng klase. Sa bawat nilalang na napatay, bahagyang tumataas ang lakas. Unang regalo, isang mahabang sable. Antas ng klase, isa. Paraan ng pag-upgrade. Pumatay ng 3 karaniwang antas na nilalang. Ang unang kubong yari sa pawid ay maaaring i-upgrade. Babagsak ang bahay na ito sa ihip ng hangin. Kung ang mga halimaw ay umatake ngayong gabi, ano ang mayroon tayo para ipagtanggol ang sarili? Liam, dahil pinili ka ng sistema bilang pinuno, kailangan mong magdesisyon agad. Lahat ay malapit nang mawalan ng pag-asa. Alam ko, Bianca. Lahat, buksan ang inyong panel ng istatistika at tingnan. Wow, ako ay isang manggugubat. Mas malakas ang pagkakahawak ko. Ako ay isang manghuhula. Nakakakuha ako ng isang hula kada araw. Para mag-upgrade, kailangan kong lutasin ang mga pangyayaring nahuhulaan ko. Ako ay isang marksman. Binigyan ako ng sistema ng batayang kasanayan sa pana. Bianca, ikaw? Ako ay isang mangkukulam. Maaari akong gumawa ng mga potion at mag-cast ng simpleng mga sumpa na nagpapahina. Sige, naiintindihan ko na ngayon. 10 manggugubat, iyon ang pinakamarami. 7 minero, 5 magsasaka, 1 panday, at 1 mananahi. 4 na mga ngaso, bilang mga klase ng labanan, 2 kusinero. May dala silang mga kutsilyo sa kusina, kaya siguro itinuturing silang lakas sa labanan. Ang iba ay may mga espesyal na klase. 3 doktor, tagapayo Claire, Hazel, at 1 tahimik at matamis na babae, Gwen at Emma. Nagbibigay sila ng mga pampalakas. Mabilis, tingnan ang chat. May inaatake. 2 tao ang kinain. Akala ko, hindi ito fairy tale. Kailangan mag-level up ng mabilis. Lahat. Manatiling kalmado, Chloe, Gwen, at ang mga babaeng magtutroso. Mangolekta ng mga resources. Ngayon, I-upgrade ang base camp. Sophia, gamitin mo ang iyong divination ngayon. Tingnan natin kung ano ang makakasalubong natin sa susunod. Ano ang problema? Dugo. Isang sakuna ng dugo. May iba pang detalye? Tulad ng kung saan nanggagaling ang panganib? Kailan ito mangyayari? Hindi ko alam. Masyadong mababa ang level ng klase ko. Bukod sa dugo, wala akong makita na iba. Manatili malapit sa kubo. Lahat. Huwag lumayo. Kumusta? Ako si Liam. Ako ang pinuno ng tribong ito ngayon. Hindi ka galing sa school namin, di ba? Ano ang pangalan mo? Ano ang ginagawa mo dati? Claire, nar ng barko. Isang nurse? Bihira yan. Sa primitive na lipunang ito, ang may kaalamang medikal makapagliligtas ng maraming buhay. Masama ito. Bumalik ka! Lumayo kayo sa mga palumpong! Liam, salamat sa pagligtas mo sa akin. Walang anuman.
Iyan ang dapat gawin ng isang pinuno. Ano ang nangyari? Liam, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano ang ginagawa niyong lahat? Tumayo lang kayo at sumigaw? Bianca, tama na. Unang beses ng lahat na humaharap sa ganitong sitwasyon. Normal lang ang matakot. Wala silang karanasan. Huwag kayong mag-alala. Sino ang nag-aalala sa'yo? Sa tingin ko lang sila ay wala sa lugar. Ano ba? Nakalimutan ko na ang mga lobo ay nangangaso ng pakete. Sabihin sa lahat ng mga babae na bumalik sa kubo. Bilis! Liam, anong gagawin natin? Hindi ko kaya. Ako lang ang lalaki dito. Hindi ako pwedeng magpanik. Tumigil na kayo sa pag-iyak. Halika rito at makinig kayo. May plano ako. Kailangan makipagtulungan ang lahat. Gutom na gutom ang mga lobong ito. Hindi sila aalis agad. Kailangan nating umatake muna. Pero huwag basta sumugod. Pwede natin silang bitagin. Hayaan silang pumasok ng paisa-isa at patayin sila ng paunti-unti. Bianca, ikaw, magdala ng 2 tao at asikasuhin ang pinto. Tandaan mo, isa-isa lang. Ang natitira sa inyong mga babae, kung mayroon kayong kutsilyo, gamitin ito. Kung may espada, gamitin ito. Kung wala, gumamit ng gulok, kahoy, o bato. Hanggat kaya nitong saktan sila, labanan ng todo. Naintindihan? Naintindihan. Buksan ang pinto. Isara ang pinto. Itapon. Siya. Papatayin kita, halimaw. Siya. Tigilan ang pagputol. Kailangan pa natin ang katawan nito. Ang galing! Nagawa natin! Ang galing natin! Huwag muna magdiwang. Maghanda na para umalis. Oh, Buksan ang pinto. Tapos na! Malamang. Pero huwag muna gumalaw. Ang mga lobo ay tusong halimaw. Susuriin ko muna. mag-ingat ka? Ang 2 lobo na ito, binagsak niya gamit ang kanyang mga kamay. Magaling ka ah. Mukhang hindi ka bagong graduate. Kung hindi namin napigilan ng mga lobo kanina, pinanood mo na lang kaming kainin? Para sa mga walang kakayahan, maaga mang kainin ay hindi naman masama. Siya, mas kapaki-pakinabang ka, ilalabas kita. Malakas, malamig ang dugo, napakasarili. Ang pagkakakilanlan ng baliw na babaeng ito ay tiyak na hindi simple. Matagumpay mong napatay ang 3 ordinaryong antas na nilalang. Natugunan ang mga kondisyon para sa level up. Na-upgrade sa level 2. Kinumpirma ang maliit na pisikal na pagpapahusay. Maaari ka nang pumili ng isang kasanayan. Pangalawang opsyon, Blood Art. Blood Art. Kailangan tumutok sa pagpapalakas ng kakayahang panlaban. Ang iba pang kasanayan, maaari mong piliin mamaya. Pinili ko ang pagputok ng dugo na hati. Kumpleto na ang pagpili. Napag-aralan mo na ang kasanayan. Ang iyong katawan ay sumasailalim sa pangalawang pagpapalakas. Ang galing, ang ligtas ng pakiramdam ko. Mga kondisyon para sa susunod na level upgrade, makamit ang perpektong kasanayan sa Sable, at pumatay ng hindi bababa sa 10 nilalang na higit sa ordinaryong antas. Kapag ang antas ng klase ay umabot sa 3, maaari kang pumili ng isa pang kasanayan at i-upgrade ang iyong sandata ng isang beses. Teka, ibig sabihin kapag umabot sa level 3, makakapag-upgrade ka ng sandata ng isang beses? Ang talim na ito ay sobrang matalim na. Kung i-level up ko ito muli at palalakasin, gaano na kaya ito kalakas? Una, ayusin natin ang ating pagkain at damit. Mag-trade tayo ng karne ng lobo sa posting pangkalakalan para sa mga supply. Nakapagbid Nagbebenta ng na. damit. Matagumpay ang transaksyon. Nakuha ang apoy sa kampo. Ilang piraso ng damit. Kunin ang inyong mga supply. Wow! Apoy! At damit! Ang pinuno ay napakamapag-isip. Salamat, pinuno. Clea. Ang kanyang klase ay hindi may kasamang anumang sandata. Ibig sabihin ang punyal at brass knuckles ay ang dala niya mismo. Baka siya ay isang assassin? Ngunit sa ngayon,
Wala pa siyang ipinapakitang puot. Baka dapat ko siyang hilingin na turuan ako ng mga teknik sa Sable para makumpleto ang gawain ng pag-abot sa perpektong kasanayan sa Sable para sa mga batayang kasanayan sa Sable. Claire, gusto kong turuan mo ako kung paano gumamit ng Sable. Kaya kitang turuan. Ngunit mahirap ang aking pagsasanay. Kung sumuko ka sa gitna, huwag ka nang bumalik sa akin para sa pagsasanay. Walang problema. Ibigay mo sa akin ang sable. Magandang sable ito, ngunit napanood kita lumalaban sa mga lobo kanina. Marami kang pagkukulang. Sa huli, ang iyong mga batayan ay masyadong mahina. Magsimula tayo sa mga batayan. Magsisimula tayo ngayon din. 1,000 batayang tuwid na taga. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang bumalik. 1,000 beses? Sa palagay ko, walang shortcut para lumakas. Gawin natin. 10, 50, 200, 500 at 65. 900 at 99. 1,000. Binabati kita. Ang iyong batayang kasanayan sa sable ng baguhan, ay na-upgrade sa dalubhasang kasanayan sa sable. Nakamit ang dalubhasang kasanayan sa Sable. Pinuno Liam. Masamang balita. May mga masasamang tao sa gubat. Gusto nila kaming looban. Narito na sila. Pinuno Liam, hindi nila alam kung saan sila nanggaling. Akala nila, ang ilang pangit na prutas ay makakapagpalit ng ating kahoy. Tumanggi kami, at sinimulan kaming tamaan ng lalaking iyon. Sinubukan pa niya ang isang maruming bagay. Bata, ang mga troso na ito at ang iyong pagkain, kukunin ni Ralph ang mga iyon. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ibigay mo na lang. Lahat, umatras kayo. Lumayo kayo. Sa tingin mo, isang baguhan na bata tulad mo, makakalaban mo kami? Ralph, tama na ang usapan. Balasin muna ang kanyang mga binti. Pagkatapos ay kunin ng mga babae. Naghahanap lang ako ng susubukan ng aking dalubhasang kasanayan sa Sable. At ikaw mismo ang dumating sa akin. Lakas loob mong hindi ako pansinin, bata. Gusto mo yan? Umurong ka. Binalaan na kita. Ang aming tribo ay may mahigit 40 lalaki. Kung may mangyari sa akin, pababayaran ka ng aking kapatid. Ano pa ang hinihintay mo? Tatapusin kita. Ako. May pinatay ako. Liam, ako. Magaling. Simula ngayong gabi, hindi na tayo lahat pwedeng magsama-sama. May dapat magbantay. Pwedeng i-upgrade ang pangunahing lungsod ng tribo. I-upgrade sa kahoy na kubo antas dos. I upgrade. Wow, ang galing nito. Parang matibay talaga. Sa wakas, makakatulog na ako ng payapa sa gabi. Sige, gumagabi na. Pumasok ka na at matulog. Opo, pinuno. Sean, Sabihin mo na. ang kapatid mong si Ralph ay 2 araw nang nawawala at hindi pa siya bumabalik. Baka, Anong sabi mo? Lahat hanapin siya ngayon din? Gusto ko siyang buhay o dalhin sa akin ang kanyang bangkay. Kung malalaman ko kung aling tribo ang gumawa nito, ang mga lalaki ay ipapakain sa mga lobo at ang mga babae ay dadalhin pabalik bilang pinagsasaluhang pag-aari. dakilang pinuno, ang tarangkahan ng mundo ay bumukas ng malawak. Marami pang tao ang bumaba sa ating mga lugar ng pangangaso. Lahat ng mandirigma ng tribo ng itim na pangil, pakilusin ang lahat. Dakipin ang lahat ng mga taong iyon upang maghanda para sa dakilang taglamig. Magandang umaga, pinuno. Pinuno, ano ito? Ito ay makina ng loterya. Isang bunot kada araw. Nagbibigay ito ng iba't ibang bagay. Pinuno, ako na ang magbunot. Ako ay isang mapalad na tao. Noong naglalaro ako ng epekto ng halimaw, nakakuha ako ng 3 ginto sa isang 10 bunot. Sige, ikaw naman. Makina ng loterya.
Bunot! Abracadabra! Nakuha ko! Sige! Ginto! Epikong lila! Oo! Tagalinis ng tubig ulan. Automatikong kumukuha ng tubig ulan at dinadalis ito upang maging malinis na tubig na maiinom. Pinakamataas na output, 500 litro kada araw. Ang galing! Ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala sa pagtatae dahil sa tubig. Pinuno! Nakuha ko na ang resulta ng panghuhula ngayon. Ano ang sinabi nito? Sa batis na pinagkukunan natin ng tubig, mayroong isang mapalad na pagkikita. Bisa lang sa isang oras. Kung mahuhuli tayo, baka maagaw ito ng iba. Si, tatawag ako ng grupo at aalis na ngayon. Tara, Wendy, pareho kayong manganggaso. Sumama kayo sa akin. Sasama rin ako. Maraming kamay, magaan ang trabaho. Pinuno, isama mo ako, ang iyong mapalad na tao. Sige. Ang iba ay mananatili sa kampo, magbantay. Pinuno, pakiusap, mag-ingat kayo ng husto. Mag-ingat sa anumang pula. Ito na. Isang pulang bagay. Ano kaya ito? Pinuno, halika tingnan mo ito. Huwag mo itong hawakan. Baliw ka ba? Hindi ko naman ito hahawakan. May nakita lang ako sa likod nito. Parang may isang bagay doon. Kasalanan ko. Ang bagay na ito. Dapat ang mapalad na pagkikita na si Sofia ang nanghula. Nakuha ang kasuotang balat ng hayop, nakuha ang plano ng bakod, nakuha ang pakete ng buto ng pananim, nakuha ang halamang pampatigil ng dugo. Damit? Depensa, pagkain, gamot? Isang bao lang ang nakalutas sa aming 4 na pinakamalaking problema. Sino iyon? Tigil. Buti ka pa, bata. Pero ngayon, ang baul at ang mga babaeng ito ay sa atin na lahat. Mukha silang hindi pala kaibigan. Kung lalaban tayo, hindi ito madali. Uy, bata. Uy, nakakita ka ba ng grupo ng mga tao? Ang leader ay mga 6 na talampakan ng taas. Napakalaki at matipuno. May dalang kahoy na pamalo. Yung isa ay mas payat, parang unggoy. Hindi ba yung mga 2 lalaki na pinatumba natin kahapon? So ito ang mga kasama nila. Mukhang hindi natin ito kayang ayusin ng mapayapa. Amo, bakit pa mag-aaksaya ng salita sa batang ito? Ang swerte natin ngayon ay mas maganda pa kaysa makakita ng treasure chest. Tingnan mo ang mga babaeng ito, bawat isa ay mas sexy kaysa sa nauna. Walang paraan na manalo tayo sa pamamagitan ng dahas. Masyado silang maraming tao. Kailangan nating kunin muna ang kanilang leader. Sa tingin ko, nakita ko na sila Saan? Nasaan na sila ngayon? sa kampo natin. Humingi sila ng direksyon sa atin. At saka, Lakasan mo. Sabihin mo na, nasaan na sila ngayon? pagkatapos, nakita ko sila malapit sa ating teritoryo. Mabuti. Napakabuti. Nagawa mo akong inisin. Ito ay aking kakayahan. Ngayon, babaliin ko bawat buto mo, munting bastardo, at sa harap mo mismo, aasikasuhin ko ang iyong mga babae. Tara, bata, patuloy mo akong hampasin. Kung kaya mong lampasan ang aking baluting bato, saka ka na may kwenta. Ang galing ng amo! Ano ba ang tinatambayan ninyo? Guluhin sila. Patayin ang mga bastos na ito. Lahat umatras. Ang blood explosion slash ay malakas.
pero sobrang nakakapagod para sa akin. Lahat okay? May nasaktan ba? Ayos lang ako. Halos mamatay ako sa takot. Nakapatay ka ng 10 nilalang, nakaraniwang antas o mas mataas. Bahagyang tumaas, ang lakas. Mas malakas na ako ngayon. Linisin natin ang battlefield. Oh, Liam, halika tingnan mo ito. Ito ay isang Ripleng AK-47 at isang bag ng bala. Buti na lang mabilis ako, kaya hindi siya nakadrawing. Pinuno, may nahanap akong malaki. nakuha ko isang epikong bagay. Ang bestyaryo ng wildlife ay makakilala ng lahat ng hindi kilalang halaman. Mga hayop at mineral. Nagbibigay ito ng detalyadong impormasyon. Ang librong ito ay katumbas ng hindi bababa sa isang AK-47. Emma, ikaw talaga ang aming lucky star. Ako ay isang babaeng may swerteng S-rank. Marami tayong nakuha sa pagkakataong ito. Umuwi na tayo. Liam, sa wakas nakabalik ka na. Ang sarap ng pakiramdam na nakauwi na. Bakit ang tagal ninyo? Nasaan ang tubig na kinuha ninyo? Isang masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Ang mabuting balita muna. Ang mabuting balita ay, nakakuha tayo ng libreng baril kasama ang isang bestyaryo ng wildlife na makakilala ng lahat ng hindi kilalang halaman. Ang masamang balita ay, hindi na tayo pwedeng pumunta sa batis na iyon. Ngayon, tayo ay inambush ng mga kalapit na puwersang kalaban at pagkatapos ng madugong laban, tayo ang nangibabaw. Kaya, hindi naligtas ang batis na iyon. Sa tabi mismo ng ating teritoryo, may isang napakalakas na puwersang kalaban na nagtatago. Ano ang gagawin natin? Ang matakot ay hindi makakatulong. Kailangan nating magmadali at maghanda ng mga depensa. Mabilis na magtayo ng mga armadong puwersa at mga kuta. Susunod kami sa'yo, Pinuno. Mabuti. Kaya't simulan na natin ngayon din. Tagapayo, ikaw ang bahala sa depensa ng kampo. Si Tang Wei, ang klase mo ay panday. Pagkumpuni ng armas pagkatapos ng laban ay responsibilidad mo. Si, Bianca, ito ay isang nakalalasong kabute. Gawin mo itong potion. Claire, magsama ng ilang tao sa paligid ng kampo at maglagay ng mga bitag na babala. At kunin mo itong baril. Sinumang may gawain, sige na. Wendy, Tara, Emma, at ang iba pang mga ngaso, manatili. Mula ngayon, isa lang ang gawain ninyo. Pagsasanay. Hindi kailangan ng komplikadong galaw. Alamin lang ang mga batayan, ang mga chop at slash. oo, Pinuno. hindi ko na talaga nararamdaman ang aking sarili. Ang Pinuno ay demonyo. Wala siyang alam kung paano maging maginoo. Pagod na pagod ako. Ginagawa ito ng Pinuno para sa ikabubuti natin. Kapag dumating ang kalaban, magrereklamo ka pa rin ba? Oh, oh, oh. Ang ating mahal na kapitan ipinagtatanggol na ang Pinuno? Wendy, may kakaiba ka. Ipinagtatanggol ang ating Pinuno ng ganyan. Mukhang may gusto sa kanya. Mukhang marami kayong enerhiya. Lahat, tumayo. 50 chop bawat isa. Hindi! Pakiusap huwag, Pinuno. Magtuloy sa pagsasanay. Walang tamad-tamad. Liam, tamang-tama ang oras. Ito na. Ito ang ginawa ko, gamit ang nakalalasong kabute na dinala mo, kasama ang buntot ng butiki at mga binti ng gagamba. Tada! Simpleng corrosive bomb. Nababasag sa impact, tinatarget ang lahat sa loob ng 1 metrong radius, nagdudulot ng splash damage na may matinding epekto ng corrosion. Ang galing. Maghanap tayo ng lugar para subukan ito. Bianca, magaling. Itong mga bagay, gumawa ng marami hanggat kaya mo. Sofia? Anong ginagawa mo? Nagbabantay ako kung may lumalapit. Masama ang pakiramdam ko tungkol dito. Dapat kumain ka muna ng kahit ano.
Pupunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Mukhang kailangan nating magtayo ng toreng bantayan. Mga tauhan ni Scarface na tagpuan tayo ng napakabilis. Atake ng kalaban. Lahat, maghanda para lumaban. Halika rito! Isa-isa lang. Kumuha ng bombang may asido. Naku! May tribo dito? Sean, mas mabuting umalis na tayo ng mabilis. Pakialam mo ang sarili mong gawain. Sean, bakit pamilyar ang pangalan na iyon? Galing siya sa departamento ng agham sa computer sa tabi. Dahil nandito tayo, at lahat tayo ay taga-daigdig, baka pwedeng magkaalyado tayo mamaya. Pupunta ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Masyadong delikado para sa iyo na pumunta ng mag-isa. Sasama kami sa iyo. Hoy, ako ang pinuno ng tribo 777, Sean. Isang espesyal na klase, taga-kontrol ng apoy, pumatay ng higanteng oso sa isang galaw. Nagpapakilala ka lang, pero kailangan mo pang banggitin ang espesyal mong klase. Malamang, may masamang balak ang mga taong ito. Ano dapat itawag ko sa iyo pare? At sa inyo, magagandang dalaga? Liam, Stella, Ikaw si Stella? Wendy, Ikaw pala? Wendy, ikaw pala. Kaya, isang lumang kakilala. Pumasok kayo sa kampo namin at uminom ng tubig. Si Liam, ang kampo mo, ang bakod ay napakaliit at walang toreng bantayan. Paano kung may mga halimaw o mga kaaway na umaatake mula sa malayo? Wala kang oras para kumilos. Karne itong lobo. Ang karne ng lobo ay maasim at matigas. Ang malaking oso na pinatay ko noong nakaraan, ang mga paa nito. Iyan ang tunay na galing. Nandito ka ba para magyabang? O para makipag-away? Hindi. Dahil may sarili kang kampo, mangyaring umalis ka. Simula ngayon, kung may mahalagang impormasyon, pwedeng magpalitan tayo ng impormasyon. Kung ikaw ay lulusob sa teritoryo ng kampo namin muli, ituturing ka naming mananakop. Bianca. Naalala ko Bianca ang pangalan mo. Sumali tayo sa paligsahan ng talumpati ng club. Paano kung mag-add tayo bilang magkaibigan? Pwede tayong magtulungan mamaya. Pasensya na. Si Liam ang pinuno namin. Ikaw ang dapat makipag-usap sa kanya. Napakawalang hiya mo. Hindi mo ba alam na hindi ka welcome? Mukha kang disente, pero napakaka-creep mo. Mga kasama. Umalis na tayo. Pinuno, kakausap ko lang sandali si Stella. Sabi niya sa tribo ni Sean, nag-set up sila ng panuntunan ng kontribusyon. Lahat ng pagkain at resources ay ipinamamahagi lamang ni Sean. Pero ang mga patakaran na itinakda niya ay talagang hindi patas. Ang pinakamasama ay, si Sean ay pinapagawa ang mga babae sa tribo. Anong halimaw? Si Stella ay talagang napakaganda. Ginawa niyang marumi ang sarili para lang maiwasang maging target. Pinuno, pwede ba nating hayaan si Stella sumali sa tribo natin? Ikaw ang unang lumapit sa kanya. Basta handa siyang pumunta. Ang tribo natin ay laging may lugar para sa kanya. Pinuno, bilisan! Ihanda ang lahat para sa laban. Ang grupo ng itim na bundok ay umaatake. Sige, lahat, maghanda sa labanan. Claire, kumusta ang mga bitag? Nakalagay sa lahat ng 4 na direksyon, natatakpan ng mga dahon. Bianca, ipamahagi na ang mga bombang kabuti. Hindi bababa sa 2 bawat isa. Medical team, ihanda ang mga gamot at maging handa sa paggamot ng mga sugatan. Chloe, ambush sa kagubatan gamit ang iyong pana. Grupo ng malapitang labanan, sumunod sa akin sa damuhan. Ang iba ay magbantay sa bakod. Huwag mag-atubiling gamitin ang mga bomba. Roger. Ano bang nangyayari? Nasaan na ba ang lahat? Hindi pwede. Niloko ba tayo ng mga estudyanteng guwapo? Queen, sigurado ako na sila ay lahat ay nangaso. Makatuwiran. Dalaw sa inyo, pumunta at siraan na ang pintong iyan ngayon. Bitag! Pero isang beses lang ito gagana. Lahat, sumugod!
Sumunod sa akin! Ihagis na! Ang mukha ko. Tulong. Ngayon na ang pagkakataon natin. Go! Lahat, kasama ako. Sumugod! Ang tapang mo, bata! Inambush mo ako! Hindi lang kita inambush, papatayin din kita. Apoy! Barilin sila, hayop! Akala mo, kaya mo ako sa kutsilyo? Bianca! Ngayong abala si Quinn, ihagis natin ang bomba at patayin siya. Huwag makialam. Kailangan ni Liam ng kalaban. Kung hindi siya manalo, babarilin ko. Claire, barilin mo na! Nasa panganib si Liam. Binabati kita. Ang iyong kasanayan sa sable ay umabot sa perpektong kasanayan sa sable. Natugunan ang mga kondisyon ng pag-upgrade na upgrade sa antas 3. Mga kondisyon para sa susunod na antas. Pumatay ng 3 nilalang na elite level o mas mataas. Pagputok ng dugo na hati. Nanalo tayo. Nanalo talaga tayo. Siya. Linisin ang battlefield. Magandang bagay. Ang bagay na ito ay makapagliligtas ng buhay mo sa oras ng pangangailangan. May nasaktan ba? Wala? Tipunin ang lahat. Bago tuluyang dumilim, kunin natin ang grupo ng itim na bundok at lipulin sila minsan at para sa lahat. Mga kaaway sa saklaw, 30% bilis, 20% atake, ikatlong kasanayan, pumili ng isa. Dominyon ng hamog ng dugo. Ang kasanayang ito, para sa mga ambus, mga pagpatay, o mga pagkagambala, ay sapat na. Para itong isang perpektong trump card. Natutunan ang kasanayan. Teka, ang kasanayan ko, ang pagsubaybay sa pangangaso, ay tumutugon. Mukhang maraming hayop sa unahan, parang inaalagaan sila sa pagkabihag. Nag-aalaga na ba ng hayop ang grupo ng itim na bundok ngayon? Lahat, mag-ingat. Sige, lumipat tayo sa unahan. May mali, masyadong tahimik. Ang kanilang kampo, wala man lang bantay. Nakakaamoy ako ng dugo. Lahat, yumuko at lumipat sa unahan. Ang mga babaeng ito ay talagang kakaiba. Napakaputi at malambot. Oo, sayang at ang dakilang taglamig ay darating na. Ang tribo ay walang sapat na pagkain para pakainin ang mga alagang hayop. Ito ay isang goblin. Ang mga goblin ay brutal at manyak. Kung mahuli nila tayo, manahimik ka. Huwag mong takutin ang sarili mo. Dakilang taglamig. Ibig sabihin nito ay isang malawakang lamig sa buong mundo ay darating na. Naaamoy ko ang biktima. Kayo dalawa, suriin ninyo iyan. Oo, Panginoon ko. Ilong ng aso? Talagang naaamoy mo iyan? Makinig kayo mga kasama. Mabilis kong papatayin ang 2 halimaw na ito. Pagkatapos, ang mga natitirang goblin ay sasalakay agad sa atin. Kapag ginawa nila iyon, itatapon lang natin ang mga sandatang ginawa ni Bianca at pasabugin sila. Mga tao, kunin ng buhay ang mga babae. Patayin ang lalaki. Itapon. Walang epekto?
Tigil! Tigilan na ang paghahagis ng bomba. Umanda para sa malapitang laban. Dominyo ng hamog ng dugo. Mamatay ka! Ingat! Chloe? Wendy, gamitin mo na ang pamahid na pampatigil ng dugo. Ilapat mo kay Chloe. Ako na ang bahala sa bastardong ito. Pumunta ka sa impyerno! Chloe, ayos ka lang ba? Liam, ayos lang ako. Hindi ako mamamatay. Pinuno, sa loob ng mga katawan ng halimaw na ito, may kumikislap. Binabati kita, unang beses na makakuha ng elite na kristal ng mahika na maaaring gamitin para sa pag-enchant ng gamit at iba pa. Ang mga magic crystal ay nagre-refresh ng mga kasanayan. Pinuno, ang mga maliliit na goblin na ito mayroon din sa kanilang mga katawan, pero mahina ang liwanag at mas maliit. Magaling. Huwag sayangin ang mga katawan. Ilagay lahat sa bag. Pinuno, nasira ang pintuan. Tiyak na nakapasok ang mga goblin. Pero hindi nila ginagalaw ang mga tupa. O baka, sila ba ay kumakain lang ng tao? Malamang. Umuulan ng niebe. Bumalik na tayo sa kampo. Kargahin kita. Si Pinuno, bumalik na sila. Basang-basa kayo. Pumasok kayo at magpainit sa apoy. Bakit napakalakas ng niebe sa labas? Ha! Nasaktan si Chloe. Bakit kayo natagalan? Hindi ka namin maabot. Nasa grupo ng itim na bundok kami. Nakasalubong namin ang mga goblin. Nakipaglaban. Mula sa mga goblin, narinig namin na darating ang dakilang taglamig. Nandarambong sila para sa mga tao para gawing pagkain sa taglamig. Dakilang taglamig. Paano ang pagkain? Wala tayong mainit na damit. Magyayelo tayo. Anong dapat ipag-panic? Ngayong alam na natin, hindi pa huli ang balitang ito. Maghanda na tayo ng maaga. Dalhin ang mga ito sa posting pangkalakalan at ipagpalit lahat para sa pagkain o mga kagamitang pampainit. Sige. I-upgrade sa kahoy na kubo ang tastre? I upgrade. Wow, Na-upgrade na naman ang bahay natin. Sa wakas, wala nang malamig na hangin. astig. Mabuhay ang pinuno. Tribo, 749. Pangunahing lungsod ng tribo. Bahay na bato, antas 3. Pag-upgrade ng pangunahing lungsod ng tribo. Nag-unlock ng tagumpay. Pangunahing lungsod ng tribo. Pag-upgrade ng pangunahing lungsod ng tribo. Nakuha ang gantimpala, baluting bato, epikong lila aktibong kasanayan. Matibay na parang bato, sa ibabaw ng katawan. Ito ay bumubuo ng isang layer ng pananggalang na bato. Tatagal ng 10 minuto na may 12 oras na cooldown. Wow, depensang baluti talaga ito. At may kasanayan din ito. Ang aking kasanayan sa kaligtasan ay tumaas. Ang galing ng pinuno! Panginoong Shaman, si Archie at ang kanyang grupo ng pangangaso ay hindi pa bumabalik. Baka hindi sapat ang ating mga imbak ng pagkain. Ngunit ang dakilang taglamig na ito, Anong pag-aalala, tanga? Ang iyong shaman ay nagkalkula na. Ang dakilang taglamig na ito ay tatagal ng hindi bababa sa 2 o 3 araw. Maaaring 1 linggo. Tiisin lang ang ilang araw na ito. At makakapangaso na ulit tayo. Liam, gumising ka. Anong meron, Sofia? Pinuno, maaga akong nagising ngayon. Kaya gumamit ako ng pagkakataon ng panghuhula. Ano ang nakita mo? May nakita akong mga imaheng hindi ko maintindihan. Pinuno, lumabas tayo at mag-usap. Si. Pinuno, may nakita akong mga pangitain ng hinaharap. Nakita ko na tatagal ng 3 araw ang malakas na niebe. Sa gabi, aabot sa binti natin ang niebe.
3 araw? Akala ko tatagal ng ilang buwan. Sa susunod na araw, lalo itong lalakas. Babalik ang temperatura. Sa posteng pangkalakalan, ang presyo ng pagkain, Kahoy, 5,990. At damit ay magsisimulang tumaas ng husto. Sa niebe, may lilitaw din na uri ng kakaibang makulay na prutas. Ang pagkain nito ay hindi lang nagpapalakas ng pangangatawan, kundi pinapayagan kang lumipat o makakuha ng bagong klase. Kapag kumalat ang balitang ito, lahat ng tribo ay magpapadala ng mga tao upang maghanap, magsisimulang mag-away ang lahat dahil sa prutas. Dugo ang dadaloy na parang ilog. Sa 3 araw, nakita ko. sa loob ng madilim na mga yungib, maraming matingkad na pulang mga mata ang bumukas. Iyon ang mga mata ng higanting mga halimaw. Ang mga halimaw na iyon ay lalabas mula sa madilim na mga yungib, nagsisikap na manghuli ng tao. Sa puntong ito, natapos ang pangitain ng panghuhula. Ang makulay na prutas ay susi sa pag-unlad ng tribo. Talagang mahalaga. Kailangan muna nating hanapin iyon. Pinuno, kahapon, hindi ba tayo nakipagpalitan ng maraming pagkain? Habang patuloy na lumalamig, magsisimulang mag-alala ang mga tao tungkol sa pagkain. Ang presyo ng pagkain ay tiyak na tataas ng husto. Kapag nagsimulang umatake ang mga halimaw sa tribo, mga sandata ay magiging mataas ang pangangailangan muli. Maaari nating gamitin ang kakulangan sa pagkain at ibenta ang pagkain sa mataas na presyo. Pagkatapos ay bumili ng isang batch ng mga sandata at mga gamit sa labanan. Sa 3 araw, tataas ng husto ang halaga ng mga sandata. Pagkatapos ay kukunin natin ang mga sandatang iyon at ibenta ang mga ito. At kumita ng malaki. Sofia, henyo ka. Sofia, ipauubaya ko ito sa iyo. Naniniwala ako sa iyong desisyon. Huwag kang mag-alala, Pinuno. Hindi kita bibiguin. Malamig na malamig dito. Pumasok na tayo. Okay ka lang? May lagnat ka? Ayos lang ako. Pinuno, nag-text lang si Stella sa akin. Sinabi niya kung payag tayong tulungan siya, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa tribo ni Sean. Kaya ngayon, ano ang sinabi sa iyo ni Stella? Sinabi ni Stella na sa kanilang tribo, ang tunay na amo ay ang pinsan ni Sean, si Silas. Sinabi rin niya ilang araw ang nakalipas, nagdala si Silas ng ilang tao upang magnakaw ng maraming kagamitan mula sa ibang tribo. Kung handa tayo na tulungan siyang makalabas doon, Ang kaibigan mo ay isang mahusay na negosyante. Huwag kang mag-alala. Nangako ako na magtira ng lugar para sa kanya. Hindi ako aatras. Sabihin mo ito kay Stella. Bukas, papahanapin mo siya ng paraan para ilabas si Sean. Pagkatapos, papiliin si Claire ng ilang mandirigma. May mga gagawin ako bukas. Sabihin mo sa kanya na maghanda. sige, sasabihin ko agad sa kanila. Napakalakas ng niebe. Kahit hindi pumasok ang hangin, ang temperatura sa loob ay napakababa pa rin. Ang bahay na batuan tas 4 ay maaaring palawakin. Na-unlock ang apoy silid. Na-unlock ang apoy silid. Sa pagkakaroon ng apoy silid dito, tataas ng husto ang temperatura. Hindi na tayo magyayelo. I-upgrade. Sa pamamagitan nito, kahit harapin natin ang mga pag-atake ng halimaw, hindi tayo matatakot. Iyan! Ano yan? Mukhang isang apoy silid. Diyos ko, may apoy silid tayo. Bagong feature mula sa bahay na bato antas 4. Ang galing! Mabuhay ang pinuno! Sa apoy silid, hindi tayo. Mamamatay sa lamig. Susunod, maghihintay na lang tayo na lumitaw ang makulay na prutas. Kailangan nating hanapin ang makulay na prutas. Ito ang susi sa pag-unlad ng ating tribo. Talagang kritikal. Tara na. Paalam, pinuno. Bumalik kayo ng ligtas, ha? Base sa divination ni Sofia, ang lokasyon ng makulay na prutas ay dapat nasa paligid lang dito. Pinuno? Nararamdaman ko na mga 100 metro sa unahan. May 3 napakalakas na aura na nagbabantay sa makulay na prutas. Claire, ikaw at si Chloe ay umatras. Humanap ng magandang tagpuan para maniktik at maghanda na sumuporta sa amin. Lahat ng iba, sumabay sa akin sa lupa. Manatiling mababa at umusad. Bestiaryo, mutadong unicorn, elite grade, sumugod at tapakan, manipis ang kaliskis sa tiyan, mabagal na galaw. Bestiaryo, mutadong spiketail, kasanayan, pagbuga ng lason, pagbasag ng buto na martilyo, mahina ang kakayahang tumalon, mutadong snow leopard ape, elite grade, kahinaan, mabagal na galaw, takot sa apoy. Ang 3 halimaw ay malamang nagbabantayan sa isa't isa. Wow! Pinuno, ang galing ng bestiaryo na ito. Nahukay pa nito ang kanilang mga kahinaan.
Lahat ng mga halimaw na ito ay may isang pagkakatulad, mabagal silang gumalaw, at sila'y nagpapigilan sa isa't isa, kaya tiyak na hindi sila maglalakas loob na iwan ang puno ng prutas ng madali na siyang kalamangan natin. At ngayon ay kabisado ko na ang doble tiro upang pumana ng 2 palaso ng sabay, kung saan ang bawat palaso ay may isa sa 3 pagkakataon na maging nagliliyab na pana, kaya't may tiwala ako na matamaan ko iyong ungoy na puti ang buhok na takot sa apoy. Makinig kayong lahat. Ito ang plano. Wendy, kayong 4 sa grupo ng malapitang labanan. Manatili lang, si Gwen ang magbibigay ng suporta, at si Claire at ako, kasama si Chloe, ang magiging 3 posisyon ng malayuang pagpapaputok. Kaya tumutok sa pagbaril sa nagbagong unggoy leopardo ng niebe. Dahil gusto kong subukan. Kung ang 3 ito ay magkaalyado o magkaribal. Si, Para? Mukhang ang nagbagong unicorn at ang nagbagong spiketail ay mga tagapagbantay, at ngayong ang unggoy leopardo ng niebe ay malubhang nasugatan, tapusin muna natin ito. Wendy, tabing! pagpapalakas ng lakas. Ngayon, hindi na natin sila kayang paghiwalayin at isa-isahin. Wendy, kayo 4, pigilan ng unicorn. Ako na ang bahala sa spiketail. Ang tigas nito. Pinuno. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako. Claire, anong ginagawa mo dito? Para tulungan ka. Si, i-distract mo yan para sa akin. Hahanap ako ng pagkakataon. Tapos, patayin sa isang tira. Si. Pagputok ng dugo na hati. Putok ng dugo ng hati. Claire? Claire, tiyas lang. Huwag kang mag-alala sa akin. Tulungan mo muna sila sa unicorn. Dito muna ako magpapahinga. Hanapin mo ako kapag tapos ka na. Na-promote ka sa level 4 mandirigmang dugo. Maari ka na ngayong pumili ng 2 kasanayan ng sabay. Babala ng dugo? Perception ng dominyo ng dugo? Isa para sa babala, puro depensa. Isa para sa perception, puro opensa. Perpekto. Pinuno, hindi ko na kaya. Lumayo ka. Dominyo ng hamog ng dugo, i-activate. Dominyo ng hamog ng dugo, i-activate. Na-activate ang invisibility effect.
Patay. Bilisan mo! Tapusin na! Pinuno, okay ka lang? Ikaw na ang tumapos. Yung upgrade mission mo, hindi ba kailangan mo pa ng isang halimaw na elite? Sina Wendy at ang iba ay pumapatay ng mga ordinaryong nilalang? Pwede rin silang mag-level up. Si. Claire, Tulungan mo akong pigilan ng pagdurugo. bilisan mo. Magsindi ka ng apoy sa paligid natin. Si. Pinuno, si Claire, siya. Ayos lang siya. Hayaan mo siyang magpahinga. Ang makulay na prutas ay hinog na. Kaya ito ay tinatawag na 7 kulay na banal na prutas. Pinuno, ang sopas ay handa na. Halika at kumain para uminit. Alam mo ba kung ano ito? Tumutubo ito mismo sa pasukan ng ating tribo. Hindi maintindihan, hindi maintindihan, hindi maintindihan. Binabantayan ng 2 elite level na halimaw. Hindi maintindihan. Nawalan tayo ng 7 kapatid para makuha ito. Liam, kainin mo na agad. Tignan mo kung ano ang epekto. Hindi niya alam kung ano ang epekto. Baka makakuha tayo ng mura. Pwedeng bilhin mula sa kanya. Na ipadala ang kahilingan ng kaibigan. Ang bagay na ito ay talagang pwedeng magpalit ng iyong klase. Nako, Huli pa rin. Kaibigan ni Wendy, si Stella. Siya ay nakulong sa tribo ni Sean. Si Sean ay hindi madaling harapin. Pagkatapos ng huli nating hindi pagkakaintindihan, tiyak na may sama siya ng loob. Gagamitin natin ang 7 kulay na banal na prutas bilang pain, kasama si Stella bilang ating loob, at lipulin ang tribo ni Sean sa isang bagsakan. Kung hindi, walang katapusang problema. Wendy, sabihin kay Stella na gamitin ang balita tungkol sa 7 kulay na banal na prutas para akitin si Sean at ang kanyang mga tao dito. opo, Pinuno. Bakit mo ako ginagago? Itong pangit naming lugar. Talagang nagtatago ng isang munting dilag. Dahil ang babaeng ito nagpunas ng mukha at mukhang nakakagigil. Ang kanyang kapatid na babae siguradong maganda rin, di ba? Ngayon, kayo dalawa ay maglilingkod sa akin ng maayos. Teka, may mahalaga akong impormasyon tungkol sa kung nasaan ang makulay na prutas. Anong sinabi mo? May impormasyon ka sa makulay na prutas? Saan galing? Tribo ni Liam. Nakakita sila ng makulay na prutas. Ang kapatid ko ay isa sa mga kasamahan ni Liam. Naglabas ng tao si Liam ngayon para maghanap ng pagkain at natuklasan nila ang 3 puno ng 7 kulay na prutas. Nasa lugar pa ba sila? O bumalik na sa tribo? Para nakawin ng prutas, nakipaglaban sila sa halimaw na tagapagbantay. Bugbog silang lahat at nagpapahinga pa sa lugar. Dalhin mo kami doon. Ngayon, Anong nangyari kay Seth? Binili ito ni Sean. Papunta na siya dito. Ayos. Sabihin mo kay Seth na mag-ingat. ang sama ng panahon. Para sa ilang pangit na prutas, mas mabuti pa sa loob kasama ang mga babae. Silas, ang makulay na prutas ay may napakahalagang gamit. Kailangan mong magtiwala sa akin. Isang talunan na iniisip lamang ang kanyang ibaba. Kapag nakuha ko ang makulay na prutas at magpalit ng aking klase, ako ang unang magpapalayas sa iyo sa tribo. Ang basura talaga ni Sean. Pinapunta niya si Stella at ang iba para mag-recon. Kapag sasalakay tayo, lahat ay tutukan si Silas muna. Siya ay isang telekinetic. Malaking banta siya. Ngayon, Isang pananambang ito. Patay si Silas.
Liam, niloko mo ako. Walang kwenta. Isama mo man lang si Liam bago ka mamatay. Hindi pa ako natalo. Si Carter at Zack. Tiyak na papatayin nila si Liam. Zack, patayin si Liam. Siguraduhing patay siya. Ito. Buti hindi ako tinamaan ng harapan. Puro ka lang iwas. Ikaw ba ay isang duwag? Mandaraya ka. Ah, mga mata ko. Grabe ang depensa niya. Persepsyon ng dominyo ng dugo. Niloloko mo ba ako? Paano mo nalaman? Nasaan si Sean? Nakatago pa rin siya sa likod. Sean, hindi ba ikaw ang pinili? Bakit ka nagtatago na parang duwag? Sira, hindi makakapantay si Zack sa kanya. Natalo si Carter. Huwag mong kalimutan, taga-kontrol ako ng apoy. Mayroon akong kasanayan sa pagpapakamatay. Kung maglalakas loob kang lumapit, magpapakamatay ako. Pareho tayong mapapahamak. Pinuno, ang aking pagpapalakas ng lakas na buff ay hindi pa nawawala. Tiyak na kaya siya ng melee squad. Wala nang kailangang makipagsapalaran. Sino ang pumutok ng baril? Nagawa ko. Ito ang aking likas na passive skill, telekinesis. Para ito sa mga mekanikal na bagay. Mukhang ang klase ng mekaniko ay may malaking potensyal sa pagunlad, pero ang kondisyon para maabot ang level 2 ay ang gumawa ng sarili mong sandata. Kuhanin natin ang mga gamit. Nandito ka. Basta't tanggapin mo kami. Gusto ko. Hindi na kailangang maging alila. Sa pagkakataong ito, naging napakadali ang pagharap kay Sean at ikaw ang may pinakamalaking ambag. Dahil gusto mong sumali sa aking tribo, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Una, sabihin mo sa akin ang tungkol sa inyong mga klase. Ang klase ko ay nagtatanim ng espiritu. Kaya kong pabilisin ang paglaki ng halaman. Ang kapatid ko ay manggagamot ng lason. Imuno sa lahat ng lason, pero sa level 1, wala siyang kakayahan. Ang kondisyon para mag-upgrade ay ang kumain ng 2 magkaibang lason. Nagtatanim ng espiritu. Mga gamot ng lason, hindi talaga ginamit ni Sean nang tama ang inyong dalawa. Akala ni Sean na ang klase ko ay walang silbi sa simula. At ang klase ng kapatid ko sa level 1 ay walang kakayahang umatake. At dahil kailangan niyang kumain ng lason, wala siyang alam kung saan makukuha ang mga iyon. Talagang talunan si Sean. Ang nagtatanim ng espiritu at mga gamot ng lason ay sobrang makapangyarihang kakayahan. Pinuno, paano naman ang tribo ni Sean? Ang mga natitirang tao? Pinuno, dapat mong alisin ang kasamaan. Pinuno. Sa totoo lang, bukod sa mga tao na dinala namin ngayon, karamihan sa mga tao sa tribo talagang galit kina Sean at Silas. Sa mga naiwan sa kampo, 3 o 4 na lalaki, at 2 babae ang gumawa ng masasama. Ang iba ay halos inosente. Paano kung kunin natin sila sa ating tribo? Hindi.